Good morning mga Lodi, kumusta kayong lahat? Pasensya na kayo kasi hindi ako nakagawa ng videos nung last week at di ko nasagot yung mga ibang tanong nyo kasi nga na-busy nung last week. Ngayon, ang gagawin natin is siyempre dadaanan natin yung mga questions dito pero good news. Okay, kasi alam ko karamihan sa mga tanong dito about KYC, yung kailangan bang mag-resubmit or antayin nilang may kasagutan dun sa video na inilabas nila ngayon dun sa YouTube ng Pi Network. Okay, so kailangan yung i-check at dadaanan din natin yun, gagawa natin ng video para ma-clarify natin. Ngayon may nagtanong about dito sa Lodicoin. So matagal na to eh. Yung pre-nomote ni Migs, yung ginawa natin ng review na hate ang Pi Network. So i-check natin yung project na pre-promote niya. So ito ay Lodicoin. Ito yung kanilang website. So pag i-check mo dito, connect mo yung wallet mo. So ito hindi ko maintindihan dito, okay? Pag connect mo ng wallet, bibigyan ka ng instruction kung paano ka gumawa ng MetaMask account. Pero okay na yun, alam na natin yun, okay? Pero pag bibili ka kasi dito, hindi siya katulad ng usually yung ginagawa natin na MetaMask, connect mo dun sa website and then pwede ka makabili ng token gamit ang mga stablecoin, USDT, BUSD or kahit anong stablecoin, pwede ka makabili ng token mismo dun sa website nila. Pero dito, hindi eh. Ang ginagawa nila is isi-send mo mismo yung pera dun sa bank account nila or pag meron kang stablecoin, BUSD or USDT, isi-send mo mismo dun sa crypto wallet nila. Hindi siya direct. Sila na mismo magsisend sa'yo dun sa token once na na-receive na nila yung pera or yung USDT. So pag i-check mo dito, makita mo dito yung payment methods accepted by Lodicoin. The following payment methods are currently accepted by Lodicoins. So meron silang process. Kung gagamit ka ng card para bumili ng coins nila na Lodicoin, dito ka magsisend account name, tapos account number. Isisend mo yung pera mo and then after nun, isisend sa'yo yung coin dun sa MetaMask wallet mo, 'di ba? Di ko lang bakit di nila magawa yung ginagawa ng mga ibang projects ngayon na matic lang siya. Parang ikaw ang makipag-transact dun mismo sa website. Hindi na kailangan may taga-process pa. Eto, GCash din, ganun din. Gagawa ka ng MetaMask account mo, tapos magsisend ka dun sa kanilang GCash ng kung sakaling 5,000, send mo. And then, no-notify siguro kung sinong contact mo, no-notify, okay, sinend din namin, akin na yung wallet mo, wallet address mo dun sa MetaMask, then sisend namin yung Lodicoin. Ayun, sisend na nila yung Lodicoin mo tapos hawakan mo lang siya. Syempre, hindi pa siya listed sa mga exchanges at di mo pa alam kung anong price talaga. Baka pag sa exchanges napakababa tapos binili mo ngayon ng mataas, diba? Pag crypto payments naman, ito gagamitin mo. Magsisend ka ng BTC dito. Ang BTC gusto mong gamitin, Ethereum, dito ka magsisend. BNB, dito din magsisend. USDT, dito din magsisend na address. Okay, makita mo yung iba't ibang address. Ngayon, once na na-receive nila, dun ka nila bibigyan ng Lodicoin. Parang ang daming pasikot-sikot pa. Pwede naman nilang gawin sana. Ipagawa dun sa developer nila na tayo na lang makipag-transact. Yung normal na ginagawa natin once na bumibili tayo or nag-invest tayo dun sa mga ibang project. Ganun sana. Ngayon, may pay via person to exchange. Check nga natin exchange nila. Wala eh. Akala ko ba marami silang mga developers. Tignan mo dito, parang Lazada. Hindi siya appealing, kumbaga. Hindi ko naman sinasabing scam to, pero i-compare mo sa mga ibang project. Parang parang Shopee, Lazada style lang. Dapat mabago yung style ng ganito. Kasi tignan mo wala talagang naniniwala dito sa project na to. Bakit? Tignan mo yung mga post nila doon sa kanilang group, sa page nila. Walang nagla-like, walang nagko-comment, wala man lang saan yung mga artistang sabi nilang sumali dito. Alam ko lang ata si Rob Moya eh. Di ko pa alam yung mga ibang artist. Pero ito yung problema dito, okay? Dapat yung the way nila i-present yung project is maayos sana naman. Hindi parang bumibili ka lang sa Lazada. Punta natin ang legal kasi importante ito. Sinasabi nila doon na hindi nila alam kung anong mangyayari. Ito ay hindi security. Ito ay utility token lamang. Hindi i-considered as investment. So yun yung problema natin ngayon. Pero the way sila tumanggap ng pera is talagang isend mo mismo doon sa kanilang wallet. Di mo alam kung naka-lock up yung mga token. Send ka ng send doon sa bank account nila or doon sa mga mismong wallet addresses nila. Pero di mo ba alam na kung ano yung patakaran nila doon sa token mismo. Meron bang naka-lock up period yung iba. Baka once na ang daming bumili dyan, maraming pumasok na Pinoy,
and then benta agad kasi hindi mo alam kung nakalock up yung token for 5 years eh, 'di ba? Tapos send tayo, bili tayo ng token sa kanila. Kaya importante basahin natin itong legal disclaimer nila kasi nga nakalagay dito na ito ay pag once na ikaw ay bumili ng Lodi coin, hindi ito considered as investment or security kasi ito lang ay isang utility token. Bumili ka lang tapos magagamit mo once meron na. Di ko alam kung meron na yung Lodi coin app nila. Na kung saan pwede kang bumili ng NFT ni Manny Pacquiao, mga ganun. Pero check natin. Okay, parang wala pa ata. Lodi coin app download, wala pa. Wala pa silang application na inilalabas. Kaya chine-check ko itong kanilang disclaimer kasi dito nila na ilagay lahat. Wala kang habol dito. Once na kung sakali bumili ka ng sabihin na natin 100k na Lodi coin kasi alam mo in the future maraming papasok dito. Pero paano pag hindi nangyari yung kagustuhan mo? Wala kang habulin sa kanila kasi nakalagay dito sa legal disclaimer nila na pwede itong binili mong Lodi coin ay mawala ng value in the future. Hindi magiging successful na project. Nakadepende nga yan dun sa mga team na gumagawa nito. Okay, paano nila i-market yung product nila? Paano yung mga developer ayusin yung code? Secure ba siya na hindi ma-hack? At nakadepende din yan kung ilang mga tao talaga ang papasok dito. Ito na yung sinasabi ko. Lodi Technologies Incorporated, Lodi Tech, reminds the public that the use of Lodi app ecosystem and purchase of Lodi coin involves significant risk. Okay, may risk. Lahat naman risky. Itong risk na to, sabi niya, kasama ang possibility of loss of value. Mawawala value yung Lodi coin. In the future, sabi niya dito, this risk, sabi niya, include the possibility of loss of value of the Lodi coin in the future and the tokens that guarantee of meeting the user's needs or expectancies. For example, ganito yung ginawa mo, bumili ka ng 50,000 na Lodi coin. Tapos yung expectation mo, alam ko ito tataas. So kasi magaling yung mga kani, maayos to eh. Si Pacquiao ang isa nilang promoter dito eh. Pero paano pag hindi tinanggap ng tao? Yung expectation mo hindi na na-meet. Bumili ka ng Lodi coin ng 0.05, okay? Tapos bumagsak siya hanggang 0.005, titalo ka na. Yung 50,000 mo, ano na nangyari? Diba? So, ngayon, sanay pa naman tayo mga ganun, diba? Hindi natin binabasa mismo. Karamihan, ang daming pumupunta kay Tulfo kasi agad-agad, pag maganda itong project na to, maayos itong project na to, ikaw naman, talpak ka ng talpak. Ngayon, tinalpak mo yung 1 million mo, karamihan pumunta sa Tulfo, diba? Talpak mo yung 1 million mo, yung 500 mo, yung 50,000 mo, tapos di mo nabasa kung ano yung disclaimer nila, kung ano yung agreement. Wala kang habulin. Bakit? Eto, nakalagay dito mismo. Nasabi, pag-aralan mo muna bago ka pumasok. Sabi pa nga dito, mag-seek ka ng guidance sa mga lawyer bago ka mag-purchase. Eto, talagang safe na safe sila. Kahit itong Lodi coin in the future is babagsak. Kasi nga, nakalagay dito sa kanilang legal disclaimer. Okay? Ano pa dito? I-check natin ang iba. Eto, meron akong nakakita dito, benefits of Lodi coin. Sabi niya, secure peer-to-peer transaction. Pero hindi ito nangyayari. Kasi wala pa yung app. Saka yung ginagawa nila ngayon, medyo makaluma eh. Outdated na sila paano yung transaction mangyari. Ngayon, dito naman, cross-border transaction with quick settlement time. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila dito eh. Kailangan pang pumasok sa bank account nila o yung coin dun sa kanilang wallet bago nila i-send sa'yo yung coin. Elimination of third-party transaction fee. Okay ka lang. yung transaction nga nila, kumbaga, di ba, bibili ka sa bank account mo, may fee pa rin yun. Yun ngayon, third party na sinasabi, sabi may GCash, yung transaction pa nila, naka-GCash pa sila. May fee pa rin yun. So mga ito, tanggalin nila to, mga benefits of Lodi coin. Pag okay na talaga na yung Lodi coin app nila, andyan na, tapos ganito ang nangyari, ilagay nila. Pero ngayon pa na yung process nila ng payment ay hindi maayos, wag nila ilagay ito kasi parang nagsisinungaling lang sila dyan. Okay? Okay, check natin itong kanilang address. So dito, nahati-hati yung coin, di ba? Nakalagay dito 5% globalization, house bank, security and compliance, marketing, itong blue, 20%, software developer, 20%, operating expense, 20%. So nahati-hati siya. Pero pag i-check natin itong kanilang address kung saan nakalagay yung mga coin, ito yung Lodi coin. So pag open natin ganyan, ang holders ngayon is nasa 2,254 ang addresses. Ngayon, check mo ng holders ganyan, ang deployer nila nakahawak ng 82.
ito yung sinasabi ko, walang nakalagay sa talagang sa smart contract. Katulad nito, yung pinakita ko dito kanina. Itong marketing na to, nahiwalay sana yan. Nakalagay sa isang address. Itong software development, nakalagay sa isang address o contract. Kasi nga, ang nangyayari dito pag ganyan na sama-sama, kung sino yung nakahawak dito sa deployer, pwede niyang ibenta lahat yan. Pag di sama-sama at hindi nakalagay sa smart contract, parang dito, yung sa mga developer, 20% nakalagay para sa kanila, di ba? Pero dapat may vesting period yun. Kasi pag walang vesting period at nakita nilang tumaas, maraming bumili sa Lodi Coin, anytime yung 20% ibenta nila, talo lahat. Hindi siya smart contract nasa wallet lang siya Unlike sa smart contract na merong mga vesting period na nakalagay, hindi basta-basta magalaw yung token. So yun sana ang parang i-check nila. At saka, ito yung sinasabi ko, walang naniwala sa kanila. Tignan mo naman okay? Nasa 2,254. Kulang sila sa marketing strategy. Let's see, okay? Kung ano ang kayang gawin ng team para palaguin ito kasi binunot na nila si Pacquiao pero walang effect pa rin May bumili ba dun sa NFT ni Pacquiao? Wala, di ba? So dun mo makikita yung isang project if tinatangkilik ng tao. So yun lang, okay? I'm not saying it's a scam project. Hindi ko sinasabi yan. Okay? Ang sinasabi ko lang, chinek lang natin yung website nila kung ano nakita natin. At syempre may mga, lahat naman ng project maraming i-improve pero sa kanila talagang halata na marami-rami pang i-improve. Then mga Lodi, maraming salamat sa iyong panunod. Yan lang muna ang ating pag-usapan ngayon at maraming salamat sa iyong panunod. Ako si Rogi and thank you so much for watching. Bye.